Dignaron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagbigay po ng update mula po sa The Netherlands. Ito pong magkapatid na si BP Sara at si Kitty. Ayan, pag-uusapan din po natin, ito pong si BBM po ay ang palasyo po ay nagsabi na hindi na po paatinin sa susunod na hearing sa hearing po tungkol dito sa pagkakadakip kay Pangulong Duterte. Hindi na po paatanin ng palasyo ayon kay E.S. Lucas Bersamin ang mga executive cabinet officials, no? Nataliwas po to dito po sa pahayag nung isang araw o kahapon lang, no, 11:33 pa lang kahapon ni ng palasyo na paaatinin nila, no. So eto na po tayo sa double speak, kung ano man po yung tawag natin diyan. Napakahirap pong kausap o napakahirap po ng liderato natin, no. Kasasabi lang na paatinin, ngayon naman po binabawi at hindi na paatinin. Kaya ang hirap ka-deal, no? Ito po ang pinakamahirap sa lahat po ng mga administrasyon. Hindi mo po alam kung yung sinasabi ngayon ay will still hold, no? Kinabukasan. Literal pong kinabukasan lang dahil sa press con lang ni Auntie Claire, papayagan eh. Tapos ngayon, hindi na papayagan. So, wala po talagang kadire-direksyon, ika nga. No? Wala talagang kadire-direksyon. Ito pong ating namumuno sa pamahalaan. Okay. Ano pa ba? Meron pa ba? Yun po, no? Kung may abutin pa po tayo, ito pong sa paglalabas po ng happy birthday message ni Manny Villar kasama yung kanyang buong pamilya. Siyempre, kasama na po riyan yung kanyang tumatakbong anak. Si ano na nga yung Villar na tumatakbo? Nakalimutan ko lang pangalan ni Villar. Ayun po. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Camille, dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ako, tuwan-tuwa po ko na nakikita ko po yung magkapatid, no, na very sweet sa isa't isa. Alam naman natin na ang hiling ko lang po kay Kitty, no? Kasi dalawa yung option niya eh, yung tumulad sa kanyang tatay at sa kapatid na maging isang abogada, or tumulad naman sa nanay niya na isang negosyante. So, mukhang matalino to si Kitty. Kung ako lang ang masusunod. At ganun din yata yung gusto ng mga kapatid niya na mag-abogado na lang si Kitty para, alam niyo yun, hindi tayo mawawala ng Duterte sa matagal na panahon, no? Kasi mukhang ganun talaga eh. Kailangan natin yung Duterte. Yung leadership na katulad ng Duterte. Nakakatuwa itong magkapatid kasi parang hindi nakakulong si Tatay Digong kung makipag-usap sila, no? Wala yung mga hinagpis, kung ibang pamilya siguro yan, iyak lang ng iyak o kaya laging galit lang, no? Sa kanila parang business as usual. Yung matagal na nila kasi kakaiba, no? Nakita natin nagwawala si BP Sara. Nakita natin kung paano magwala.
nakita rin natin kung paano titigan ni Kitty Duterte yung si General Torre habang hinuhuli pa yung kanyang ama. Tapos makikita mo sila ngayon na nasa Netherlands na parang ang saya-saya lang, no? Yung mahirap ipaliwanag pero yung pagpapalaki ni Tatay Digong sa kanila, ang ganda no? Wala yung wala yung termino na magsisihan, isisi kung kanino, no? Yung pag-ako, pagtanggap nung kaganapan, no? Gustong-gusto ko yung sinasabi ni Pipi Sara sa simula nitong panayam nila sa SMNI na hindi naman uso kay PRRD yung manisi, no? Tinatanggap niya kung ano yung nangyayari, no? At kung may pagkakamali man, natututo. Yan talaga yung mark ng ng isang leader, no? Hindi yung sisi dito, sisi doon, hahanap ng masisisi. Yan po yung mga leader po na naghahanap ng masisisi lagi. Tandaan nyo po, yan po yung leader na wala pong magagawa. Katulad po ng ngayon, ng leadership po ngayon. Lahat ng dumating ng problema, kanino po sinisisi? Sa mga Duterte. Lahat yan. Pati Bagyo, pati lahat-lahat po. Kaya ganyan ang mentalidad ng lahat ng mga supporter ni BBM. Pag may naganap, hanapan kagad ng sisi sa mga Duterte. Kaya wala nagagawa. Kasi wala silang yung responsibilidad. Ganun yung leadership ng mga Duterte. Nakita nyo, anong masasabi nyo? Tanggapin. Hindi tanggapin at walang gawin. Tanggapin kung may pagkakamali. Ngayon, ang ganda na sinasabi ni Tatay Digong, no? Ang sinasabi niya, walang sisihan. Yung binili niya kay Kitty, wala siyang pagsisisi sa pagkakakulong niya. At saka yung bilin niya sa mga Pilipino, I did it for the country. Kung ano man yung ginawa nila kay Tatay Digong ngayon, kung ano man yung sinapit niya, alam niya po yun 'di ba? Yan po yung kapalit ng paglilingkod niya. I did it for the country. Yan po yun. Kaya talagang, ayan, may mga quotable quotes na si Tatay Digong. No? Mga quotable quotes na yan na papunta sa kanya kabayanihan. I did it for the country. No? Walang sisihin natin. Walang ganun Tapos ang mga panawagan niya, iboto nyo yung buong PDP laban para hindi naman nasasayang yung mga sacrifice niya. Kasi mawawala lang kung naghinagpis lang tayo at nagagalit. Di po ba? So ano pa ba yung mga binilin? Yun na, no? Tapos nung tinatanong si BP Sara, alam mo yung mga press talaga kung kanino yung campaign, no? Kanino po sila nakapanig. Panig talaga, anti-Duterte talaga sila no? Si Duterte na po yung nakakulong. Yung mga sinasabi pa po ng Malacanang, yung concern nila. Kung tatanggapin ba, alimbawa po, yung concern nila na paano yan pag hindi tinanggap ng Malacanang. Pag hindi tinanggap ng Malacanang yung kondisyon ng ICC na hindi tatanggapin. Kasi ang kondisyon ng ICC, susunod yung bansa na paglalagakan ni Tatay Digong, di ba? Susunod sa ICC, sabi raw ng sinabi ni Auntie Claire, ng Malacanang ay walang posisyon o hindi sa walang posisyon, hindi makikipagtulungan, no? Peking-peke talaga Hindi kayo makikipagtulungan pero nakakulong si Tatay Digong na kayo nagpahuli. Paano kayong hindi makikipagtulungan kayo nang huli kay Tatay Digong at kayo at ang dahilan ng inyong paghuli ay yung warrant of arrest ng ICC. Kahit pa ulit-ulit ako diyan, no? Hindi kami nalilito sa ginawa ninyo. Nakipagtulungan kayo sa ICC kung ikukulong si Rodrigo, pero hindi kayo makikipagtulungan sa ICC kung gustong ibalik sa Pilipinas
si Rodrigo gustong palayain sa Pilipinas. Kaya tama naman si Roque, no? Ano ba in-expect? Ang gusto yatang sagot ng mga reporter, makikiusap yung pamilya Duterte. No? Kayong mga reporter, wala na pong sasakit sa pamilyang Duterte kundi pagpapakulong sa kanilang tatay. Kung ano mang mangyayari, tapos na po ang pinakamasakit na part. Kung sa tingin nyo, makikiusap pa yung mga pamilyang Duterte sa Malacanang para tanggapin yung tatay, hindi nila gagawin yun. Grabe, grabe. Nakikita nyo po yung kunwari concern sila sa Duterte pero gusto nilang sabihin na makiusap kayo. Hindi po makikiusap ang mga Duterte. Tinanggap na nila yan. That's the fate. Yan yung fate ng, yan yung kahinatnan ng mga leader na tapat na maglilingkod. Yung mga leader na hindi magnanakaw, kaya wala ring maipamumudmud na nakaw na pera sa mga congressman, sa mga senador, yan talagang abutin. Kung hindi ka mamumudmud ng pera sa mga buhaya, kung wala kang ipamumudmud na salapi sa mga mukhang pera, talagang hindi ka kakampihan yan. Yan lang naman yung paliwanag eh. Huwag na kayo maghanap ng ibang paliwanag na bakit si Duterte, pagkatapos one day after ng termino, kinamuhuyan na kagad ng mga dating kumakampi sa kanya. Ganun talaga. Wala kami nahita sa iyo eh. Wala pong ine-expect. No? Itong mga reporter na to, dapat may sala din eh. Yung tanong mo, ano ka, bias ka. Sige, wag ka na rito. Kung ako naroon, uy, anong ginagawa mo rito? Panay bias yung mga pinagsusulat nyo, tapos narito na naman kayo. Anong pakialam ng pamilya Duterte sa ginagawa pa? Wala na ba, may masasakit pa ba sa pinakulong ng Malacanang at aminado si BBM? Pinakulong niya si Duterte, si Tatay Digong. Ano pa bang mas masakit doon? Wala na, hindi nyo na kayang saktan yung mga Duterte. Masasaktan ba kayo pag sinabi ni Antecler na hindi makikipagtulungan sa ICC para pag sinabi nila hindi nila tatanggapin si Tatay Digong? Ano pa bang mas masakit sa kayo nagpakulong? Ine-expect ba namin na kayo magiging dahilan para lumaya si Tatay Digong? Hindi. Wala na tayong expectation dito sa mga taga-Malacanang. Di ba? Kaya nagtataka nga ako bakit bino-brought up alam ko kung bakit nyo bino-brought up yung mga sinabi ng Malacanang. Para habang nakakulong si Tatay Digong, ipamukha sa kanila, sa pamilya ni Tatay Digong na ayaw na silang tanggapin dito sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, sinong ayaw tumanggap? Pilipino ba? Hindi. Masakit yung kung Pilipinong ayaw sa'yo. Masakit yung kung pumupunta ka sa rally, presidente ka ng Pilipinas, ni ayaw kang titigan, ni ayaw kang batiin ng mga tao. Alam niyo po si Tatay Digong, sa lahat ng rally na nasamahan ko, tumutugtog pa lang yung intro ni Freddy Aguilar na, ikaw ang pag-asa. Yun. Tumugtog pa lang yung tunog pa lang, alam na ng mga tao, magsisigawan na ng Duterte. Yan, nariyan na si Bongbong Marcos eh, sa venue eh, wala man lang. Yun po ang nakakahiya. No? Akala nyo maaasar nyo yung mga Duterte, wala na pong sasakit dyan. Pero ang bawi po niyan, mahal na mahal. Ano sabi ni Tatay Digong? Maraming salamat sa lahat ng nakaalala sa kanya. At tandaan natin na yung nangyayari sa kanya, ginawa niya yan lahat, no? Para sa bayan.
I did it for my country, sabi ni Tatay Digong. Wala po siyang sinisisi. Ang titindi ng mga reporter, no? BP Sara, minsan ba naisip mo, ito may nagtanong BP Sara, minsan ba naisip mo na sana hindi nila nag-enter ng national politics? Ha? Anak ng pupang tanong yan, no? Yun ganong mga uri ng mentalidad, yung naghanap ng masisisi. Si Tatay Digong, mentalidad yan ng isang bayani. I did it for my country. Tapos. Okay. Punta po tayo rito sa mga doble-doble kara. Mamaya po, pag meron pang nagtanong, ano raw yung pinapayo kay Kitty na dapat matutunan din ng mga kabataan. Ang ganda naman, ang galing din sumagot ni Kitty, no? Ang sabi ni Kitty, yung payo daw sa kanya ni Tatay Digong na, yun laging sinasabi ni Tatay Digong na, there is always time for, laging darating ang oras para sa lahat. May time. Kalimutan ko lang yung sinabi. May time para sa lahat yon. So, ang ron ni Kitty, laging sinasabi ni Tatay Digong, kasi yung, siyempre, alam niyo naman yung kabataan, na parang maubusan ng oras, gustong gawin lahat. No, take your time. Darating ang panahon para sa iyo, darating ang yan yung pinapayo ni Tatay Digong na napakaganda. Sa atin, there is time for everything, correct? There is time for everything. Kaya po tayo, sa atin, mas maganda yung there is time for reckoning, no? Time, yun pala yung ano ni Tatay Digong, no? There is time for everything. Kaya yung sa mga supporter naman, wag na po tayo ma-stress kasi matatapos din ang lahat. There is time for reckoning naman tayo, no? Darating po ang panahon na tayo naman dyan. Kasi nariyan pa si BP Sara eh. Ang popularidad po ni BP Sara, sa survey na nila, sa survey na po ng mga, sila na po magpa-survey, wala na po. Umaalagwa na po si BP Sara. No? Hindi po nila nasira si BP Sara sa walang katapusan nilang mga confidential fund issue. Hindi po nila natapos si BP Sara. Iba't iba yung phase, di ba? Yung mga phase ng atake sa confidential fund, isa lang po ang inaatake nila. Confidential fund lang po. Bakit po? Dahil hindi magnanakaw si BP Sara. Ano ibig mong sabihin ba dong? Yung mga budget na lantad, na pwede nilang silipin, na pwede talaga nilang busisiin, na matatanong mo saan ginamit, wala po sila masilip. Bakit? Kasi very transparent. Alam niyo yun? Yung mga lantad na budget ni BP Sara, yung mga pinagkagastosan, wala silang masilip kasi wala namang ninanakaw eh. Dito po sila sa hindi lantad. Ano po ibig sabihin ng hindi lantad? Confidential. Ginamit po at hindi pwedeng ibulgar sa lahat. Doon po sila naggumagawa ng intriga. Wala po silang bintang ha. Tandaan nyo po, yung Mary Grace po, hindi po nila binibintang na binulsa ni BP Sara yung pera para kay Mary Grace. Ang bintang po nila dyan, bakit may mga Mary Grace? Bakit may mga alias? Confidential fund. Pero ang magnanakaw po kasi, paglikas ka magnanakaw, pati yung mga lantad na, hindi ka lang po na, dito lang ang nanakawin ko. Katulad po ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ultimong mga ayuda, ninanakaw. Di ba? Kasi magnanakaw sila eh. Ugali nila yun eh. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng isang magnanakaw at ginagawan lang ng intriga? Si BP Sara, wala naman silang binintang na ninakaw eh. Mayroon ba kayo narinig kung magkano ninakaw ni BP Sara? Wala. So ano yung lahat ng mga Mary Grace na yan? Ano yung, tignan niyo 125. Ha?
125 ginastos in 17 days. 11 days lang po. Yun na yun. Intriga. 11 days ginastos ang 125. Sa gobyerno po, lalo na sa national government, pwede kang gumastos ng bilyon-bilyon sa loob ng isang araw. Bawal po ba yun? Hindi. Kung meron kang pinagkagastosan, kung maayos ang mga papel. Yun yung unang phase nila, di ba? Ikalawang phase nila, yung Mary Grace Piatos. Ikatlong phase nila, bukod kay Mary Grace Piatos, meron pang iba. Same lang naman yun 11 days ginastos, Mary Grace Piatos, confidential fund rin po. Ano po ibig sabihin? Hindi po pwedeng ibulgar. Doon lang po sila nakakahanap ng butas. Kasi ang mga Duterte, paulit-ulit tayo, hindi po magnanakaw. Okay, punta po tayo rito. Ayan, isa sa sinigot ni BP Sara no? Sabi nung nagtanong na reporter, again, yung mga nagtatanong ng reporter, hindi naman kayo interesado sa nangyayari sa Netherlands. Interesado kayo kung paano sasagutin ni BP Sara yung nangyayari sa Pilipinas. Dala-dala ninyo yung propaganda ng mga congressman Sabi ng tanong na isang reporter, sabi po ng mga congressman, yung daw pong hindi nyo pagsagot dito sa mga ganyan, Mary Grace Piatos, ay nagpapalakas daw po ng kanilang laban sa may impeachment. O di sige, ipagpatuloy lang nila yung kanilang guni-guni. Guni-guni lang po yun. Ibig nyo sabihin, dapat sagutin pa ni BP Sara yung mga gusto nilang sagutin. Guni-guni lang nila yun na lumalakas yung kanilang yung mga magpapasya dyan, mga politiko, guni-guni nyo lang yun. Lalo na po pag naipanalo natin, yung 10 ng PDP laban, 10 ng Duterte senators, pasok na pasok sa banga si BP Sara. Meron pong oras para sa lahat. At meron pong oras para si BP Sara ang maging presidente, mamuno. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa hopeless yan. Kung sinasabi po ng administrasyon ni Marcos na ayaw nilang pabalikin dito si Tatay Digong, hindi sila makikipagtulungan para makabalik si Tatay Digong, hindi naman sila habang buhay na nakaupo sa Malacanang. 3 taon na lang 2025 na ngayon, hanggang 2028 lang kayo Yun kung wala pang mangyayari, di ba? Dahil tandaan nyo, ang Vice President ang hahalili, ano man ang mangyari sa Presidente. Okay. Kasi kung magnanakaw po talaga yung tao, lahat po yan. Kita nyo ngayon yung mga magnanakaw, wag na natin pangalanan. Kilala nyo na sila. Di ba lahat nakasawsaw sila? Ano yung sinabi? Sino ba nagsabi? Nakalimutan ko no? Yung problema ngayon, sila na nga yung mambabatas, sila pa rin yung may hawak ng pondo, sila na yung may hawak ng pondo, sila pa yung contractor, sila pa yung subcontractor, at ang pinakamalupit sa lahat, sila pa rin yung supplier. Di ba? Ayun po, legal po yun. Legal kayo ninanakawan. Sila na yung mga gumagawa ng batas. Hindi. Sila na yung may control sa budget. Di ba? Sino na nga nagsabi nun? Nakalimutan ko lang Sino na nga nagsabi nun, mga kapatid? Merong nagsabi nun Sila na nga yung, si Mayor Magalong ba nagsabi nun? Si Mayor Magalong yata nagsabi nun. Sila na nga yung may control sa budget.
Meaning Congress yan. Ha? Ayun, sabi ni Mayor Magalong. Sila na yung control ng budget, Congress. Sila po kasi yung pinagmumula ng budget, yung Congress eh. Sila pa rin yung mga contractor, sila pa rin yung subcontractor, sila, ganun po, nakasawsaw ka sa lahat. Tanong, saan nyo po pinagbibintangan na may anomalya si BP Sara? Sa confidential lang. Yung hindi po niya pwedeng ipaliwanag. Bakit hindi niya pwedeng ipaliwanag? Once na ipaliwanag yan ni BP Sara, alam nyo kung anong gagawin? Sila rin naman, may kaso na si BP Sara. At sino po magsasampa ng kaso? Sila din. Kaya wala talagang aasahan dyan eh. Wala kang aasahan dyan sa mga yan kasi talagang tinik talaga sa kanila yung tinik talaga. Ang tingin nila sa mga Duterte, tinik. Nakatutok sila lahat ng investigasyon sa Duterte. Wala na po. Ang kakaiba po tong gobyerno na to, makakapal po ang mukha. Kasi nag-iimbestiga sila. Ano yung sinasabi ni Marcoleta? Maanong ko para hindi halata. May isa o dalawa rin kayong para kunwari sampling ang ginawa nyo. Oh, ang dami pong meron eh. Merong confidential fund. Isinama nyo man lang sana kay BP Sara na imbestigahan din yung confidential fund para naman sa ganun, hindi mukhang ang investigasyon nyo ay investigasyon lang laban sa mga Duterte. Wala po silang ganun. Ang tawag diyan, walang pakundangan. Ganyan po katindi ang mga yan eh. Marami pong may confidential fund. Bakit si BP Sara lang? Ano sabi ni Marcoleta? Dapat man lang para hindi halata. Meron din kayong inimbitahan na ibang ahensya na may confidential fund para naman hindi magmukhang ang investigasyon nyo ay tutok lang sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng mga yan. Okay. Alam mo, bakit nyo po tinatanggal si What the Fox? Sino ba to nagtanggal na to? Ikaw ang tatanggalin ko. Kala nyo hindi ko nakikita na nagtatanggal kayo ng mga comment na hindi naman masama ah. Lahat po sila para lang pasamain eh. Buti binabasa ko. Tandaan nyo nga kung sino yung nagbura na yun at nang mabura natin. Tanggalin natin sa pagiging ano. Ayaw nyo yata ng mga kakampi ni Duterte. Kala nyo hindi ko nakikita yung mga ginagawa nyo. Hindi ko lang napapansin dahil nagsasalita. Okay. Punta po tayo rito sa sinasabi ni Senator Amy. In-announce po ni Claire, ni Auntie Claire nung huling press briefing. Walang press briefing ngayon eh, kahapon. In-announce niya na makikipagtulungan ang mga cabinet official sa susunod na hearing. Tapos, in-announce po ni Bersamin ngayon, hindi na po makikipagtulungan. Alam niyo po, bagamat nasanay na tayo, hindi na shocking. Pero gusto ko pa rin pong i-point out na yan po ang isa sa kahinaan nitong gobyerno na to. Wala po silang palabra de honor. Wala po silang pakialam kung nasabi na nila na atin. Basta sasabihin ngayon na hindi na atin. Wala po silang pakialam. Hindi uso sa kanila yung palabra de honor eh. Alam niyo po sa isang leader, pinaka-importante ang palabra de honor. Kanina pa ako nakakahalata na may Texas. Paliwanag mo kung bakit mo tinanggal yan. Hanapin kita, tatanggalin na kita. Hindi po yan
Kung kayo po ay kalaban ng mga Duterte, hindi po karapatan ninyong kaya kayo may kulay blue para magtanggal-tanggal. O, hindi ka nagpapaliwanag. Tanggalin kita mamaya. Hindi lang po weak eh. Hindi lang po weak eh. Talagang wala pong konsepto nung kahit po kasi mahina. Alam niyo po, yung may palabra de honor ka, hindi naman po mga simpleng tao lang, mga kapitan ng barangay, mga kagawad lang. Pag may mga palabra de honor, eto ano po ang, kung matitinong tao tayo, ano po ang mapupunan nyo? Nakita nyo yung mga remulya? Pinangangatwirahan pa na, ano yung sinabi ni Boeing doon sa hearing? Sabi niya, may pwede naman po magbago ng posisyon yung tao. Talaga? Presidente ng Pilipinas pwede magbago ng posisyon? Talaga? Lalo na yun, ang bigat nun eh. ICC, may jurisdiction ba yung ICC sa atin o wala? Pwede rin magbago ng posisyon? Talaga? Hindi ko po kayang tanggapin yun eh. Kasi importante sa akin yung tao may palabra de honor eh. Ang leader po na walang palabra de honor, wala na po yan. Hindi po pwedeng inosente ka, hindi po pwedeng hindi po pwede ikatwiran na hindi mo alam, hindi po pwede ikatwiran. Presidente ka ng Pilipinas eh. Mapapagera ang mga tao sa iyo. Ipapahamak mo sa gera ang mga tao kung tapos ang desisyon mo pala pwedeng bago-baguhin. Hindi po pwede yun. Ano naman koneksyon ng CIA sa sinasabi ko? Palabra de honor po. Palabra de honor, sinabi niya na paatinin. O, sinabi ni Claire, di ba? Ngayon, ito po ang tanong. Tatlo po yung senaryo dyan eh. Unang senaryo. Tama si Claire. Sinabi ng Pangulo yan. Pabago-bago lang naisip si BBM. Ikalawang senaryo. Inakala lang ni Claire. Inakala lang ni Claire na yan yung posisyon ng palasyo, hindi naman pala. Ikatlong senaryo, si BBM pa ba talaga nasusunod dyan sa Malacanang? Kasi si Bersamin naman yung nagsabi na hindi na pa dadaluin eh. Oh, di ba? Mamili na lang kayo. Unlike sa panahon ni Duterte, pag sinabi ni Duterte, may mga nagsisip-sip, sampahan kaya natin impeachment si Leni Robredo. Pwede po ba 'yon? Pwede. Bakit? Nananawagan ng AUS eh. Alam niyo po ba yung pagkakaiba? Ngayon masyado sensitive eh. Yung panawagan po ng pagre-resign, sa totoo po, hindi po sedisyon yun. Mag-resign, ang resign po ikaw eh, di ba? Parang nanawagan sila, BP Sara resign. Hindi po nila pinipilit si BP Sara, hindi po nila tatanggalin sa pwesto si BP Sara. Pinagre-resign nila. Pinagre-resign. Pag pinag-resign mo si Marcos, hindi mo naman siya tinuturuan na tanggalin sa pwesto eh. Iba po yung AUS. Ang AUS po tanggalin sa pwesto. Si Leni Robredo nangunguna sa AUS Duterte. Let Leni lead eh. May katwiran po ba na pwede po ba siyang impeach? Pwede. Ba't ka nananawagan na i-AUS ang presidente ng Pilipinas? Nananawagan ka ng tanggalin sa pwesto yung kung ngayon niya may kaso ka na. Ano sabi ni Duterte? Putya yung kay BP Sara nga, pag ako natigok, ipapapatay, may binilinan na ako si John Wick. Sinabihan ko na ipaghiganti ko. Ipaghiganti kung siya matitigok. Kinakasuhan si BP Sara. Sa sinabi niya na yun. Pikun, mahina.
'Di ba? Kay Leni Robredo, ano yung sinabi ni Tatay Digong? Wag niyo sampahan niyan ng impeachment. At ano, binoto ng tao 'yan. Oh, kay BBM, in fairness, sinabi rin niya ng BBM, ayoko na impeachment. Bakit niyo impeach si BP Sara? Oh, pinakinggan ba siya? Si Tatay Digong, may nag-file ba na impeachment kay Leni Robredo? Wala. Pag sinabi na ng Tatay Digong, susundin na eh. Susunod na lahat eh. Badong, di ba si Tatay Digong doon, hindi niya pinaatin yung mga cabinet official niya? O, paano yan? Gusto mo si BBM? Hindi naman po yun yung usapin eh. Ang usapin, kasasabi lang ni Claire, ni Auntie Claire na paatinin. Tapos kinabukasan, hindi na paatinin. Kay Tatay Digong, may national emergency. May pandemya. Nakita niya, pinadalo niya, pinayagan niyan dumalo, hindi naman tinatanong, maghapon doon, magkaiba yun. No? Magkaiba po yun. Si Tatay Digong po, pinadalo niya. At may national emergency. Meron po tayong pandemya doon. Naaabala yung mga cabinet official, maghapon doon na nakatunganga, hindi man lang natatanong ni dugudugugang Dick Gordon. Panay ang hataw ni Dick Gordon doon. Panay salita, panay buga ng ano. Oh. Sabi, sayang ang oras nyo riyan. Sinisigawan lang kayo niyan, Dick Gordon, wag na kayo umattend. Ang daming trabaho natin dahil may pandemya. Bakit naman naging traidor si Bersamin? Ang ibig sabihin po ng traidor, dati kang kakampi. Hindi naman, sa bagay. Si Duterte nga pala si Duterte nga pala nag-appoint niya na Chief Justice, eh, no? Hindi traidor yan. Walang utang na loob. May pagkakaiba po yun. Ngayon ba may national emergency? Wala naman eh. Nagsalita ng COA patungkol sa confidential fund clear ng OBP. Walang anomalies. Paano yan? May bala na si BP. Wala na merit impeachment. Wala ninakaw ang OBP. Matagal naman na po nating alam yan na wala naman po yan. Ang problema po sa impeachment, hindi naman po yan battle ng mga, hindi po sila mga judges, hindi po sila mga justices at judges. Ang problema sa impeachment, mga politiko sila. Sila po ay boboto. Nakita nyo po si Corona, in-impeach po nila si Corona, tapos napatunayan ng korte na walang kasalanan. Ang usapin po sa impeachment, usapin po ng numero. Kung mananalo po ngayon, mga kandidato ni Marcos, at ang purpose po nila, kaya nila ini-impeach si BP Sara para hindi makatakbo sa 2028, hindi po makakatakbo si BP Sara. Yun lang naman yung purpose nila, ma-eliminate yung mga Duterte. Di ba? Hindi po ebidensya. Matagal na natin sinasabi, wala naman silang kaso. Meron ba sabihin mo, 11 days, may anomalya? Ang kinakailangan po natin, ikampanya, iboto yung mga kandidato ni Duterte para pagdating po sa impeachment trial, wala silang numero, makakatakbo si BP Sara, mapapawalan sala si BP Sara, makakatakbo siya.
Sa 2028 matatapos na 'tong termino